Hello po sa ating mga listeners. Ako po muli ang inyong narrator, Miss Yvonne. Magbabasa po tayo muli ng panibagong kwentong pag-ibig. Kaya ihanda ng inyong mga puso at sabay-sabay po nating pakinggan ang kwentong ito. Ma'am, labandera po ako. Hindi po ako salamangkero. Napatigil ang customer sa harapan ni Catherine Villanueva. Itinaas ni Catherine ang puting blouse na halos hindi na matukoy kung puti ba talaga dahil sa mancha ng kape, spaghetti sauce at kung anumang kulay violet na ayaw na niyang itanong. Lalaban ko po to ng maayos, dagdag niya. Pero kung gusto niyong magmukhang bagong bili ulit, baka pari na po ang kailangan natin. Himala na po kasing hinihingi niyo. Nagtawanan ang mga kasamahan niya. Catherine! Saway ni Aling Cora. Ano po? Magalang po ko. Kapal na mukha mo! Singhal ng customer. Ngumiti si Catherine. Salamat po. Natural po yan. Walang retoke. Ganoon halos araw-araw ang buhay niya. Labada, delivery, reklamo, at pakikipagtalo sa mga customer na akala'y kasama sa laundry package ang pagbabalik ng damit sa panahon bago ito nasira. Pero pagsapit ng gabi, nawawala ang lahat ng pagod niya kapag naririnig ang isang boses. Ma! Sinalubong siya ng 7 taong gulang na si Kaloy. Baby! Hindi na ako baby. Baby? Grade 2 na po ako. Baby na marunong mag-multiplication? Napatawa si Kaloy, pero agad napansin ni Catherine ang pamumutla nito. Nahilo ka na naman? Kaunti lang po. Bakit hindi mo sinabi kay Tita Nena? Ayokong mag-alala ka po. Mahal ang gamot. Parang may pumisil sa puso ni Catherine. Lumuhod siya at hinawakan ang mukha ng anak. Trabaho mong maglaro at mangulit. Trabaho kong mag-alala. Pero wala po tayong pera. Mayaman kaya tayo? Hindi naman po. Mayaman tayo sa problema. Napatawa niya ang anak. Ngunit nang makatulog si Kaloy, inilabas niya ang sobre ng pera. Matapos ang upa, kuryente, pagkain, gamot at laboratorio, 380 piso na lamang ang natitira. Kayang-kaya, bulong niya. Pagkatapos ay natawa ng mapait. Sinong niloloko mo, Catherine? Hindi siya maaring sumuko. May anemia si Kaloy at kailangan nitong regular na gamutan. Kinabukasan, habang nagde-deliver siya sa isang eksklusibong subdivision, huminto sa tabi niya ang isang mamahaling sasakyan. Bumaba ang eleganteng si Madam Sylvia Montenegro. Ikaw ba si Catherine Villanueva? Depende po. Kung may utang ako, hindi. Kung bibigyan niyo ako ng pera, Catherine na Catherine po. Natawa si Sylvia. Ipinaliwanag nitong kailangan niya ng makakasama ng anak niyang si Daniel Montenegro, isang mayamang negosyanteng nawalan ng paningin matapos ang isang aksidente 8 buwan na ang nakararaan. Mula noon ay naging mailap, mainitin ang ulo at halos ayaw ng mabuhay. 2 araw ang lumipas, nasa Montenegro Mansion si Catherine. Nakita niya si Daniel sa harap ng malaking bintana. Matangkad, malapad ang balikat, nakaitim na polo at dark glasses. Sa isip niya, trabaho lang pong hinihingi ko, Lord. Bakit may kasamang tukso? Paalisin mo. Malamig na sabi ni Daniel. Magandang umaga rin po, sagot ni Catherine. Hindi kita kailangan. Actually, sir, kailangan ko kayo. Ano? Kailangan ko ng sweldo. Kaya compromise tayo. Ayaw niyo sa akin, kailangan ko ng pera. Pareho tayong may problema. Wala kang alam tungkol sa akin. Tama, pero alam kong salitang magandang umaga. 2 salita lang yun. Lumabas ka. Tumango si Catherine. Bago lumabas, bumulong siya kay Sylvia. Sapat para marinig ni Daniel. Sayang, gwapo pa naman sana. Kaso, attitude. Return to sender. Kinagabihan, tumawag si Sylvia. Tanggap ka. Talaga po? Bakit?
Dahil unang beses sa 8 buwan na, nagtanong si Daniel kung kailan babalik ang isang caregiver. Baka gusto niya akong patayin? Doble ang sweldo. Naalala ni Catherine ang gamot ni Kaloy. Kailan po ako magsisimula? Bukas na bukas din, iha. Pagkababa ng tawag, tumingin siya sa kisame. Lord, kung mamamatay man ako sa kamay ng masungit na mayaman, at least pogi naman, diba? Mula sa kama, nagsalita si Kaloy. Narinig ko yon. Matulog ka na, anak. Hindi alam ni Catherine na ang trabahong tinanggap niya para sa anak ang magbabalik sa kanya sa lalaking matagal nang konektado sa nakaraan niya. Bago siya tuluyang nagsimula sa mansyon, dinala muna ni Catherine si Kaloy sa klinik. Habang naghihintay sila, tahimik na pinapanood ng ibang batang kasama ang kanilang ama. Mama? Yes? Paano kung may papa ako, tapos hindi lang niya alam na akong anak niya? Napahinto si Catherine. Bakit mo naman naitanong, anak? Wala lang po. Ngumiti siya kahit may kirot sa dibdib. Kung nasan man siya ngayon, sana mabuting tao siya. Mas mabait pa sa'yo? Imposible. Ako ang pinakamabait sa buong Maynila. Sinungaling ka talaga, anak. Grabe, anak talaga kita. Nang tawagin sila ng nurse, nalaman ni Catherine na kailangan ng panibagong laboratory test. Dinagdagan pa ng doktor ang gamot ni Kaloy. Sa cashier, halos maubos ang perang nakalaan niya sa 1 linggo. Paglabas nila, bumili siya ng 2 fishball. Ma, isa lang po sa akin. Kainin mo po yung isa. Busog ako, anak. Hindi ka po nag-lunch eh. Napatingin siya sa anak. Kahit bata, alam nitong nagtitipid siya. Sige, kalahati tayo. Hinati nila ang fishball na parang espesyal na pagkain. Doon lalong tumibay ang desisyon ni Catherine na tanggapin ang trabaho kay Daniel kahit gaano ito kasungit. Kinabukasan sa mansyon, bago siya pumasok sa kwarto ni Daniel, kinausap siya ni Sylvia. Hindi ko hinihinging pagalingin mong anak ko. Good po. Wala po akong medical license eh. Ang hinihingi ko lang, ipaalala mong buhay pa siya. Nawala ang biro sa mukha ni Catherine. Gagawin ko pong makakaya ko. At yun ang unang pangakong ginawa niya sa pamilyang Montenegro. Isang pangakong hindi niya alam na magiging personal pagdating ng panahon. Sa unang araw ni Catherine, nadatnan niyang nakaupo sa sahig ng gym si Daniel matapos matumba. Saan po ang masakit? Wala. Huwag mo ko hawakan. Sige po. Umalis si Catherine at bumalik na may dalang sandok. Napakunot na si Sylvia. Bakit may sandok ka? Protection po. Baka mangagat si sir. Excuse me? Singal ni Daniel. Ayaw mong hawakan kita. Hawakan mong isang dulo, ako sa kabila. Human Guide System, Low Budget Edition. Hindi ako hahawak ng sandok. Then, gumapang kayo. Sa huli, napilitan si Daniel. At yun ang unang beses na nakita ni Sylvia na bahagyang ngumiti ang anak. Mabilis naging kakaiba ang routine nila. Gamot po. Ayoko. Daniel? Ayoko. Daddy? Nabulunan si Daniel. Ano? Effective. Inumin niyo na po. Huwag mo akong tawagin ganyan. Then, good boy. Catherine. Sa halip na maawa sa kanya, tinatrato siya ni Catherine na parang normal na lalaki. Yun ang bagay na hindi niya alam na kailangan niya. Isang hapon, pinilit siya nitong lumabas sa hardin. Hindi mo kailangang makitang araw para maramdaman mo to. At hindi mo kailangang makitang buong mundo para manatili kang parte nito. Sabi ni Catherine. Madaling sabihin para sa'yo. Hindi ko alam paano mawalan ng paningin. Pero alam ko paano mawalan ng pag-asa. Bakit mo naman nasabi yun? Mahabang kwento po, sir. May oras naman ako.
Interesado po ba kayo sa buhay ko? Hindi. Sinungaling? Madaldal. Masungit? Makulit. Pogi? Pareho silang natahimik. Pogi. Ulit ni Daniel. Punong sabi ko. Poging narinig ko. Bingi ka rin po, no? Tumawa si Daniel. Totoong tawa. Kinagabihan, nagising si Catherine sa kalabog. Nadatnan niyang inaatake ng matinding takot si Daniel matapos managinip tungkol sa aksidente. Madilim. Nanginginig nitong sabi. Nandito po ako, sir. Makinig ka lang sa boses ko. Hinawakan niya ang kamay nito at ginabayan ng paghinga. Bigla siyang hinila ni Daniel sa isang mahigpit na yakap. Huwag kang umalis. Hindi po ako aalis. Nang lumuwag ang yakap, hinaplos ni Daniel ang mukha niya. Halos magdikit ang labi nila nang biglang kumulog. Nagkabungguan ang noon nila. Ako, sumira? Reklamo ni Catherine. Si Lord yung kumulog. Natawa si Daniel. Akala ko hahalikan mo ko. Pangaasar niya. Huwag kang feeling. Sayang, curious akong masungit din ang labi mo. Lumapit ka. Nang lumapit siya, hinawakan ni Daniel ang bewang niya at marahang hinalikan ang pisngi. Ayan, may isipin ka na buong gabi. Pagpasok ni Catherine sa kwarto, napasandal siya sa pinto at hinawakan ang pisngi. Patay, delikado to. Sa sumunod na araw, sinubukan ni Catherine na ayusin ang aparador ni Daniel. Bakit po puro itim ang damit niyo, sir? Madaling piliin. Funeral every day? Catherine. May navy blue pala dito. Itim din halos. May gray. Boring. Wow, may opinion sa kulay pero ayaw makitang araw. Napabuntong hininga si Daniel. Kumuha si Catherine ng matingkad na dilaw na polo. Ito. No. Hindi mo pa nakikita eh. Exactly. Bagay to sa'yo, sir. Paano mo naman nalaman? Gwapo ka. Kahit sa ako ng bigas ang isuot mo, may laban. Natahimik si Daniel. Napagtanto ni Catherine ang sinabi niya. Professional observation. Of course. Caregiver po ako eh. Of course. Stop smiling. Hindi po ako nakangiti. Ramdam kong yabang mo. Nang araw ding yon, pinilit niya si Daniel na maglakad sa garden ng walang sandok. Hinawakan nitong braso niya. Kapag nahulog ako, Sasalo po ako. paano kung pareho tayong mahulog? Dan sabay tayong mapapahiya. Napatawa si Daniel. Nang madulas si Catherine sa basang bahagi ng daan, si Daniel pa ang nakahawak ng mahigpit sa bewang niya. Nakala ko ba ikaw ang sasalo sa akin? Technical issue. Caregiver na kailangang alagaan? Pwede mo naman akong bitawan, sir. Hindi agad siya binitawan ni Daniel. Daniel? Sinisigurado kong stable ka. 5 segundo na. Very unstable. Manyak? Pero nakangiti siya habang sinasabi yon. Sa kusina, nakita sila ni Sylvia mula sa bintana. Hindi niya marinig ang usapan, pero nakita niyang tumatawa si Daniel. Tahimik siyang napaluha. 8 buwan niyang hinintay ang tunog na yon. At isang labanderang walang prenong bibig ang nakagawa ng hindi nagawa ng pera, espesyalista o luho. Dinala ni Sylvia si Kaloy sa mansyon. Uncle Daniel! Walang pasintabing niyakap ng bata si Daniel. Ilang taon ka na, Daniel? 7 taong gulang po. May kung anong kumirot sa alaala ni Daniel. Ulan, hotel, isang babaeng umiiyak. Ngunit mabilis itong nawala. Sa loob lamang ng ilang araw, naging paborito ni Kaloy si Daniel. Sa almusal, biglang nagtanong ang bata. Kapag bumalik po ang paningin niyo, ano pong una niyong titingnan? Hindi ko alam. Si Mama po? Nabulunan si Catherine.
Bakit ko naman titingnan ng mama mo? Tanong ni Daniel. Gusto mo siya eh. Lagi mo siyang hinahanap kapag wala po. 4 na beses mo nga tinanong kahapon. Dagdag ni Kaloy. Oh, pangasar ni Catherine. Miss mo ako? Hindi no. Sinungaling? Bulong ni Kaloy. Nagtawanan sila. Sa hardin, tinanong ni Daniel ang tungkol sa ama ni Kaloy. Ikinuwento ni Catherine ng isang gabing 7 taon ang nakaraan. Bagong ulila siya, wasak at walang direksyon. May nakilala siyang lalaking kapwa sugatan ng damdamin. Magdamag silang nag-usap at nagkaroon ng isang gabing hindi na naulit. May naalala ka ba sa kanya? May peklat siya sa kaliwang balikat. Kusang napahawak si Daniel sa sarili niyang kaliwang balikat kung saan may manipis na peklat. Bago pa niya mapag-isipan yon, dumating ang problema. Nagpakita si Ramon, ang dating kasintahan ni Catherine, at nagpanggap na ama ni Kaloy para manghingi ng pera. 500,000. Ano? 500,000? Bakit? Bibili ka ba ng utak? Hinawakan ni Ramon ang pulsuhan niya. Mula sa likod, malamig na nagsalita si Daniel. Bitawan mo siya. Tinawag siyang bulag na bilyonaryo ni Ramon, ngunit mabilis na inundayan ni Daniel ng tungkod ang braso nito. Inilabas ito ng security. Kinagabihan, umamin si Catherine na dating kasintahan niya si Ramon pero hindi ito ama ni Kaloy. Bakit ka nagmamalasakit sa amin? Tanong niya kay Daniel. Tinakot niya ang anak mo. Hinawakan ka niya. Problema ko to. Hindi mo kailangang harapin lahat mag-isa. Napaluha si Catherine. 7 taon ko nang ginagawa. Hinaplos ni Daniel ang pisngi niya. Alam ko. Pero baka hindi mo na kailangan ngayon. Lumapit siya. Binigyan si Catherine ng pagkakataong umatras. Hindi siya umatras. Nagdikit ang labi nila. Banayad muna, saka naging mas mainit. Nang maghiwalay sila, nakangiti si Catherine. Masungit palang labi mo. Pero hinalikan mo rin ako. Research? Masipag kang researcher. At hinalikan niya itong muli. Nang gabing matapos ang unang totoong halik nila, hindi makatulog si Catherine. Lumabas siya para uminom ng tubig at nadatnan si Daniel sa kusina. Sir Daniel, bakit gising ka pa? Kukuha ko ng tubig. May baso na sa kanan mo. Alam ko. Then, bakit hawak mo ang pitchel na walang baso? Tahimik si Daniel. Napatawad si Catherine at inilapit ang baso. Mayabang kasi. Bakit ikaw? Gising pa. May iniisip lang ako. Anong iniisip mo? Wala. Tungkol ba dun sa halik? Nabiliukan siya sa sariling tubig. Ang feeling niyo naman, sir? Tumahimik ka pagkatapos nun. Napaka-obvious. Hindi lahat umiikot sa'yo, no? Pero yung lips mo kanina. Tinakpan ni Catherine ang bibig nito. May bata sa bahay? Tulog naman ng bata. Biglang may boses sa hallway. Hindi pa! Parehong nanigas. Nakatayo si Kaloy. May dalang unan. Anak! Hindi po ako makatulog. Daniel turned away, clearly hiding laughter. Bakit namumula ka po, Mama? Mainit kasi. Bukas naman po yung aircon. Kumalma ka lang. Nang maihatid nila si Kaloy pabalik sa kwarto, pinatabi nito si Daniel sa kama. Uncle, kwentuhan niyo po ako. Nako, hindi ako marunong, Kaloy. Kahit ano lang po. Nagkwento si Daniel tungkol sa isang batang lalaki na takot sa dilim, ngunit natutong makinig sa tunog ng ulan. Sa kalagitnaan, nakatulog si Kaloy. Tahimik na pinanood ni Catherine si Daniel na ayusin ang kumot ng bata. Magaling ka pala sa bata, Sir Daniel. Hindi no. Natural. Hindi sumagot si Daniel. Sayang.
Baka good father ka? Hindi niya alam kung bakit biglang sumikip ang dibdib ni Daniel sa salitang yon. At hindi rin nila alam kung gaano kalapit sa katotohanan ang biro. Bago pa tuluyang lumabas ang resulta ng DNA, nagkaroon ng simpleng family day sa mansyon dahil pinilit ni Kaloy ang magluto silang tatlo. "Ako po ang chef!" sabi ng bata. Paano naman ako? Tanong ni Daniel. "Assistant ka po." "At ako?" "Tagahugas ka po, Mama." Napataas ang kilay ni Catherine. "Excuse me, labandera ako, no? Hindi dishwasher." "Pareho naman pong may sabon yun eh," sagot ni Kaloy. Napahagalpak ng tawa si Daniel. "Anak talaga kita? Masakit magsalita." Pancake ang plano. Ngunit dahil gusto ni Daniel na patunayang kaya niyang tumulong kahit hindi nakakakita, siya ang naghalo ng batter habang si Catherine ang nagdidikta. 2 itlog? Done. 1 tasa ng gatas? Done. Asin? Ibinuhos si Daniel ang hawak na lalagyan. Napasinghap si Catherine. "Daniel! Ano? Asukal po yan." Bakit hindi mo nilagyan ng label? "May label naman eh." Hindi ko mabasa. Natahimik si Catherine, saka napahawak sa noo. Oo nga pala no. Humagalpak sa tawa si Kaloy. Sa huli, sobrang tamis ng pancake. Kinain pa rin ni Daniel. "Masarap ba?" tanong ni Catherine. Oo naman. "Naku, sinungaling." Masarap dahil kayong gumawa. "Corny." Ngunit nang tumalikod siya, nakangiti si Catherine. Maya-maya, pinunasan niyang harina sa pisngi ni Daniel. Sa halip na umatras, hinawakan nito ang kamay niya. May harina pa ba? Meron pa. Saan? Dito. Hinalikan niya ang pisngi nito. Cheater. Bulong ni Daniel. "Cleaning service?" May natira pa yata sa lips. Namutla si Catherine. Mula sa likod nila, sumigaw si Kaloy. "Nandito pa po ako!" Agad silang naghiwalay. "Anak, maglaro ka muna sa labas." "Bakit po?" Adult meeting." "Ano pong agenda?" "Kaloy?" Tumakbo ang bata habang tumatawa. Sa simpleng umagang yon, unang beses na naramdaman ni Catherine kung ano ang pakiramdam ng may kasama sa pagbuo ng maliliit na alaala. Isang araw, dumating sa mansyon si Doktora Amanda Reyes, dating kaklase ni Daniel at espesyalista sa rehabilitasyon. Maganda, elegante at halatang komportable kay Daniel. "Daniel, naalala mo pa ba yung college party na muntik tayong mahuli?" Ngumiti si Daniel. Unfortunately. Mula sa sofa, malakas na ibinagsak ni Catherine ang magazine. Napalingon si Sylvia. "Ayos ka lang?" "Perfect po." Maya-maya, tumawa si Amanda at hinawakan ang braso ni Daniel. Muling bumagsak ang magazine. Catherine? Tanong ni Daniel. "May lamok?" Magazine ang pinampatay mo? "Oo, malaking lamok po kasi." Pagkaalis ni Amanda, nakangisi si Daniel. Nagsiselos ka? "Selos? Hindi no." Galit ka sa magazine? "Pangit kasi yung article." Hindi mo naman binabase. "Pangit yung cover." Lumapit si Daniel. Nagsiselos ka? "Hindi no." Very jealous. Tinuro siya ni Catherine. "Huwag kang ang feeling." Hinawakan ni Daniel ang kamay niya at hinila palapit. Wala akong gusto kay Amanda. "Ganun ba? Wala akong pakialam no." Good. Kasi ikaw lang gusto ko. Nawala ang lahat ng sagot ni Catherine. "Mandaraya." Bakit naman? "Kapag wala kang maisagot, bigla kang sweet." Ngumiti si Daniel. Effective? "Hindi."
Hinalikan niya ito. Nang maghiwalay sila, mahina niyang sinabi, "Medyo." Kinabukasan, napansin ni Sylvia ang lumang kwintas ni Kaloy. May compass pendant yon at ukit na DM. Saan galing to? "Kay mama po." Nang tanungin si Catherine, sumagot siya. Naiwan ng ama ni Kaloy sa hotel room. Nanigas si Daniel. Anong hotel? Grand Meridian. Kailan? Siyempre, 7 taon nang nakalipas. Parehong natahimik sina Sylvia at Daniel. 7 taon nang nakalipas, Setyembre rin, nang manatili si Daniel sa Grand Meridian. May nakilala siyang babaeng ayaw magpakilala. Pareho silang may pinagdaraanan. Nang umaga, kinailangan niyang umalis dahil isinugod sa ospital ang ama niya. Nang bumalik siya sa hotel, wala nang babae. Kasama sa nawala ang paborito niyang kwintas na may initials na DM. Sa hardin, hinarap niya si Catherine. May peklat ba sa kalawang balikat ang lalaki na kasama mo? Oo. Binuksan ni Daniel ang 2 butones ng polo. Oy, bakit ka naguhubad? Napatigil si Catherine nang makita ang peklat. Hindi. Catherine. Ikaw? Unti-unting bumalik ang mga piraso ng alaala, ang boses, ang maingat na pagtanong kung sigurado ba siya, ang tawa, ang ulan. Sa tingin ko, ako nga. Napaupo si Catherine at iisang pangalan ng sabay nilang naisip. Kaloy. Posible bang anak ko siya? Paos na tanong ni Daniel. Bago makasagot si Catherine, sumigaw si Kaloy mula sa loob. Nahilo ito at nawala ng malay. Sa ospital, sinabi ng doktor na bumaba ang hemoglobin nito. Nang mabanggit na AB positive ang blood type ni Kaloy, napatingin si Sylvia kay Daniel. Pareho sila. Hindi yon sapat na patunay, ngunit sapat para hindi na sila makatulog sa pag-aalinlangan. Lumapit si Daniel sa natutulog na bata at tinawakan ng kamay nito. Kung anak kita, patawad kong 7 taon akong huli. Narinig yun ni Catherine. Hindi mo kami iniwan. Hindi mo alam. Sa labas ng ospital, kumalat naman ang mapanirang post na pinadala ni Ramon. Labanderang gumagamit umano ng anak para makapasok sa pamilyang Montenegro. Tumigas ang mukha ni Daniel. Gusto niyang sirain ka? Oo. Then mauna natin siyang pabagsakin. Unahan natin siya. Ngumiti si Catherine at mabilis siyang hinalikan. Mas gusto kita kapag naghihigante. Katakot ka? Salamat. Habang hinihintay nilang gumising si Kaloy sa ospital, naupo si Catherine at Daniel sa hallway. Kung ikaw nga yung lalaki nun, may reklamo ako. Reklamo? Ano naman yun? Iniwan mong necklace mo. Akala ko nga nawala. 7 years ko yung tinago. Bakit naman? Hindi ko alam. Baka gusto kong may maipakita kay Kaloy kapag nagtanong siya tungkol sa ama niya. Tahimik si Daniel. Ano bang sinabi mo sa kanya? Na hindi ko kilala ang papa niya, pero hindi ibig sabihin masama siyang tao. Napalunok si Daniel. Hindi mo ako siniraan kahit akala mong iniwan kita. Wala naman akong alam para siraan ka. Napangiti ito ng mapait. Very Catherine. Kung alam ko lang na mayaman ka, hinanap sana kita ng mas masipag. Natawa si Daniel. Pera palang habol mo. Of course. Child support, sir. 7 years with interest. Plus emotional damages. Magkano naman yun lahat? Mga kalahati ng kumpanya mo. Ang kapal mo talaga. Natural, walang retoke. Pareho silang natawa at yun ang kailangan nila para hindi lamunin ng takot. Maya-maya, naging seryoso si Catherine. Daniel, kung hindi ikaw ang ama, nawala ang ngiti nito. Ano? Magbabago ka ba? Matagal bago sumagot si Daniel.
Sa nararamdaman ko kay Kaloy? Tumango siya. Hindi. Sigurado ka? Oo naman. Kahit hindi lumabas ang pangalan ko sa DNA, gusto ko pa rin protektahan siya. Napaluha si Catherine. At ako? Mas lalo kang hindi makakatakas. Bakit naman? May utang ka pang research. Natawa siya at marahang hinalikan ng kamay ni Daniel. Sa gitna ng takot sa resulta, doon unang naunawaan ni Catherine na ang pagmamahal ni Daniel kay Kaloy ay nagsimula bago pa man nila malaman ang dugo. Isinagawa ang DNA test habang nagpapagaling si Kaloy. Habang hinihintay ang resulta, nagpadala si Ramon ng mensahe, 500,000 kapalit ng pananahimik. Gusto kong sapakin yung si Ramon na yan, sabi ni Catherine. Hindi. Isang beses lang. Hindi. Half? Catherine. Fine. Nagplano si Daniel ng entrapment. Nakipagkita si Catherine kay Ramon sa isang restaurant, dala ang bag na mukhang puno ng pera. Alam kong matalino ka. Correction, duwag lang ako dati. Binuksan nito ang bag, mga papel ang karamihan sa bundles. Ano to? Budget meal. Bumukas ang pinto. Pumasok ang mga pulis, abogado at si Daniel. Extortion, blackmail, harassment. Malamig nitong sabi. Galit na sumigaw si Ramon. Alam mo bang nabuntis yan ng lalaking hindi niya kilala? Gusto mo pa rin siya? Tahimik si Catherine. Hinagilap ni Daniel ang kamay niya at mahigpit itong hinawakan. Oo. Napatigil si Ramon. Hindi ko kailangan parusahan si Catherine dahil may nakaraan siya. At si Kaloy ay hindi pagkakamali. Siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Saglit siyang natigilan. At baka sa buhay ko rin. Nang madala si Ramon, niyakap siya ni Catherine. Salamat dahil hindi mo ako inusgahan. Hindi kita kailangang iligtas sa nakaraan mo. Gusto kitang samahan sa susunod. Bakit ang sweet mo kapag hindi masungit? Rare edition. Daniel? Oh. Halikan mo ako. Ginawa niya yon. Mainit, matagal ng konti, at wala ng pag-aalinlangan. Girlfriend na ba kita? Nanliligaw ka ba? Gusto kitang maging girlfriend. Parang job offer. May benefits? Marami. Manyak? Anong sagot mo? Oo, pero probationary. Kinagabihan, dumating ang DNA result. Probability of paternity, 99.99%. Napahawak si Catherine sa bibig. Umiyak si Sylvia. Si Daniel ay hindi agad nakapagsalita. Ano ko si Kaloy? Opo, sagot ng doktor. Tinakpan ni Daniel ang muka. 7 taon. Wala ako sa first step. First word. First birthday. Hinawakan siya ni Catherine. May marami pa kayong first. Unang araw na tatawagin kanyang papa. Unang birthday na kasama ka. Unang graduation. Sa silid ni Kaloy, lumuhod si Daniel. Hindi pala ako Uncle Daniel. Ano po? Napaluha si Catherine. Anak, si Daniel ang tunay mong papa. Matagal na tumitig si Kaloy. Talaga po? Tumango siya. Papa? Isang salita lang yon, ngunit tuluyang umiyak si Daniel. Anak. Niyakap niyang bata ng mahigpit. Sa labas ng ospital, isang mensaheng natanggap ni Sebastian Montenegro, pinsan ni Daniel at pansamantalang namamahala sa kumpanya. Positibo ang DNA. May anak si Daniel. Nagdilim ang mukha ni Sebastian dahil ang pagbabalik ni Daniel kasamang lehitimong tagapagmana ay sisira sa matagal na niyang plano. Pagkatapos malaman ng DNA result, ayaw pakawalan ni Daniel si Kaloy. Nang makauwi sila, pinilit niyang siya ang maghanda ng bedtime routine. Papa, marunong ka ba magtimpla ng gatas? Oo naman.
Mula sa pinto, umubos si Catherine. Talaga? Kayang matutunan. Okay. Ilang scoop ba? Tahimik si Daniel. Kaloy whispered. Papa, sabihin mo na lang, hindi mo alam. Hindi ko alam. Very good. Catherine. Tinuruan niya si Daniel. Pagkatapos, pinaupo nito si Kaloy sa kama at hinawakan ng mukha ng bata. Pwede ba kitang tanungin? Opo. Galit ka ba sa akin dahil ngayon lang ako dumating? Natahimik si Kaloy. Hindi po. Bakit naman? Kasi hindi mo naman alam. Napapikit si Daniel. Tsaka, dumating ka naman. Napaiyak siya. Papa, umiiyak ka na naman. May alikabo kasi. Air purifier pong room ko. Mula sa pinto, natawa si Catherine. Mana sa akin. Nang makatulog si Kaloy, lumabas silang dalawa. Salamat. Para saan naman? Hindi mo siya pinalaking galit sa ama niya. Wala naman akong karapatang turuan siyang kamuhian ng taong hindi ko kilala. Hinawakan ni Daniel ang mukha niya. Catherine. Mahal na yata kita. Nanlaki ang mata niya. Yata? Fine. Mahal kita. Ang bilis naman. May reklamo ka? Wala. Good. Pero, sabihin mo ulit. Mahal kita. Ngumiti siya. Again? Catherine. Sinusulit ko lang. Bira kang maging sweet eh. Hinila siya ni Daniel palapit at hinalikan. Enough? Medyo. Abusado. Sa isang charity dinner, unang beses na opisyal na isinama ni Daniel si Catherine bilang partner. May isang socialite na si Celeste ang mapanuyang tumingin sa kanya. Daniel, hindi ko alam na uso na pala ngayon ang domestic staff check. Ngumiti si Catherine. Ako rin po. Hindi ko alam na uso pa rin palang ugaling 1980s. Napasinga pa mga bisita. Catherine. Behave, alam ko. Ngumiti si Celeste at nagpatuloy. I suppose money can buy dresses, but not class. Bago makasagot si Catherine, nagsalita si Daniel. Tama ka. Napangiti si Celeste. Money can't buy class. Hinawakan niya ang kamay ni Catherine. Kaya kahit gaano karaming pera mo, Celeste, wala ka pa rin nun. Natahimik ang mesa. Napakagatlabi si Catherine. Pagkalayo nila, bumulong siya. Daniel? Ano? Gusto kitang halikan. Dito? Hindi. Baka mainggit siya. Then definitely dito. Mabilis siyang hinalikan ni Daniel sa noo. Nakita yon ni Celeste. Ngumiti si Catherine. Revenge with manners. I like it. Tagalog. Ganti na may breeding. Better. Mula nang malaman ng katotohanan, naging sobrang protective ni Daniel. Anak, gusto mo ng tubig? Opo, Papa. Prutas, gusto mo rin? Busog pa po ako. Gusto mo malamig? Papa, umihinga pa ako. Humagalpak si Catherine. 7 taon ang anak mo, Daniel. Hindi newborn. Sa paggawa ng assignment, mabilis sagutin ni Daniel ang multiplication ni Kaloy. 7 times 17? 119. Nawala ang ngisi niya. Puisit. Mama, talo ka. Tulog ka sa labas. Mama! Halika dito, anak. Akong bahala. Magkakampi na kayo? Fine, walang dessert. Mabilis na bumaliktad si Kaloy. Sorry, Mama. Traitor. Pati ikaw, walang dessert. Nagtawanan silang tatlo.
Kinagabihan, nag-usap sina Catherine at Daniel sa balcony. Salamat sa pagpapalaki sa anak natin. Kinaya naman. Hindi. Hindi dapat ikaw lang. Huwag ka mag-alala. Mabawi ako. Nako, Daniel, hindi naman kailangan ng bayad. Hindi bayad. Panahon. Gusto ko makasama lahat ng susunod. Birthday? Oo. Graduation? Oo naman. First girlfriend? No. Bakit naman? Bawal hanggang 30. Anak mo ba o madre? Natawa siya. At ikaw, kasama ka ba sa lahat ng susunod? Natahimik si Catherine. Hinila siya nito palapit. Girlfriend kita. Probationary? Paano magiging regular? Kailangan mong mag-effort. Hinalikan siya ni Daniel sa noo, pisngi sa kalabi. Score? Pwede na. Sinungaling. Perfect! Ngunit naputo lang saya kinabukasan nang matagpuan si Kaloy na walang malay sa hardin. Sa ospital, sinabi ng doktor na may sedative sa katawan nito na hindi kabilang sa gamot. May nagbigay sa kanya ng sedative. Sabi ng doktor, tumigas sa mukha ni Daniel. May nagtangkang sakta ng anak ko. Sa labas ng ospital, galit na kausap ni Sebastian ang tauhan niya. Ang sabi ko, takutin lang sila. Hindi patayin ng bata. Hindi niya alam na narinig siya ng matandang driver na si Mang Fidel. Habang nagpapagaling si Kaloy matapos ang sedative incident, tumanggi si Katrina umalis sa tabi nito. Nakatulog siyang nakaupo sa sofa. Nagising siya nang may kumot na nakapatong sa kanya. Si Daniel. Hindi ka pa natutulog? Binabantayan ko kayo. Pareho? Oo. Napaka-clingy naman. Protective. Same? Umupo si Daniel sa tabi niya. Catherine, kapag natapos lahat ng to, gusto kong lumipat kayo dito permanently. Wow! Live-in agad? Kasama si Kaloy. Akala ko may hidden agenda. Meron. Ano? Gusto kitang makita pagising ko. Natahimik siya. Hindi ka pa nga nakakakita? Exactly. Kaya gusto kong ikaw ang una kong marinig. Cheesy mo naman. Effective ba? Konti. Dahan-dahang ipinatong ni Catherine ang ulo sa balikat niya. Daniel, natatakot ako. Ako rin. Kapag may nangyari kay Kaloy. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayari. Hindi mo alam. Tama. Hinawakan niyang kamay nito. Pero hindi tayo titigil hanggat hindi siya ligtas. Napatangin si Catherine sa natutulog na anak. Dati, ako lang. Ngayon, 2 na tayo. Actually, 3. Si Mama. Mother is a whole security agency by herself. Natawa si Catherine. Mula sa kabilang sofa, biglang nagsalita si Sylvia nang hindi iminumulat ang mata. Naririnig ko kayo. Parehong nanahimik. Matulog na kayo. Utos nito. Bumulong si Catherine. Scary. Sinabi ko sa'yo. Sa kabila ng panganib, may nabubuo ng tahanan sa pagitan ng mga takot nila. Lumapit si Mang Fidel kina Daniel at Catherine. May narinig po ako kay Sir Sebastian tungkol sa pampatulog kay Kaloy. Napamura si Daniel. Ako na, sasampalin ko. Hindi. Reservation system ba to? Catherine. May mas malaking revelasyon si Mang Fidel. Bago ang aksidente ni Daniel, nakita niyang may tauhan ni Sebastian na gumagalaw sa sasakyan nito. Kinuha ng mga abogado ang lumang CCTV. Malabo ngunit sapat para ipakitang lalaking lumapit sa kotse bago mawalan ng preno. Ipinatawag ang emergency board meeting. Pumasok si Daniel sa Montenegro Holdings kasama si Catherine.
Bahagyang bumalik ang kumpiyansa niya kahit hindi pa paningin. Namutla si Sebastian. Anong ginagawa mo rito? Kumpanya ko to. Bakit nanditong labandera? Napangiti si Catherine. Para may maglaban ng kalat pagkatapos mong mapahiya. Catherine, Behave? please. Susubukan ko. Inilapag ng abogado mga dokumento, unauthorized transfers, misuse of funds, sabotage evidence. Akala mo dahil bulag ako, hindi ko makikitang ginagawa mo? Hinawakan niyang kamay ni Catherine. May mga taong naging mata ako. At bunganga. Mostly bunganga. Natawa ang ilang board member. Pumasok ang mga pulis. Nataranta si Sebastian. Hindi ako ang utak! Napahinto si Daniel. Sinong utak? Tanungin mo nanay mo tungkol kay Arturo. Namutla si Sylvia. Kalaunan, inamin niyang buhay si Arturo Montenegro, kapatid ng yumaong ama ni Daniel. Matagal nitong gustong kontrolin ang imperyo ng pamilya at ginamit si Sebastian. Natatakot ka ba? Tanong ni Catherine kay Daniel ng gabing yon. Oh, Good. good. Ibig sabihin, tao ka pa. Huwag ka magalala. Haharapin natin silang dalawa. Haharapin natin. Tayo? Oo naman. Boyfriend kita eh. Regular na? Under evaluation pa. Paano ba tataas ang rating? Hinalikan siya ni Daniel. Perfect. Bulong ni Catherine. Sa unang pagkakataon, alam ni Daniel na hindi na siya nag-iisa sa laban. Matapos ang board meeting, naging usap-usapan sa kumpanya ang pagbabalik ni Daniel. Maraming empleyadong nag-abang sa lobby. May matandang janitor na lumapit. Sir Daniel, welcome back po. Salamat. Miss ka na namin. Napangiti si Daniel. May isang empleyadong bumulong kay Catherine. Ma'am, kayo po ba yung dahilan kaya bumalik si sir? Hindi. Utang niya sa kumpanya. Narinig ni Daniel. Excuse me? Joke? Sa elevator, tahimik siyang ngumiti. Ano? Ma'am Catherine. Wag. Bagay. Labandera, Catherine. Mas bagay. Future Mrs. Montenegro? Biglang natahimik siya. Daniel tilted his head. Bakit natahimik ka? Wala. Kinilig? Hindi, no? Very. Pagbukas ng elevator, mabilis na lumabas si Catherine. Uy, saan ka pupunta? Magkahanap ng ibang boss. Hindi ka pwede. Bakit naman? Possessive ako. Natawa siya. Sa gabing yon, ipinakita ni Daniel sa kanya ang dati niyang opisina. Bago ko maaksidente, akala ko ito lahat ng buhay ko. At ngayon, hinawakan niyang kamay ni Catherine. May anak ako. May babaeng araw-araw akong inaaway. Lucky you. Very. Daniel, Hmm? kapag bumalik ang paningin mo, baka ma-disappoint ka sa mukha ako. Imposible. Hindi mo pa nakikita. Kilala ko na. Hinawakan niyang pisngi nito. Mas mahalaga yon. Sa simpleng sagot na yon, muling nabawasan ang takot ni Catherine na baka hindi siya sapat para sa mundong kinabibilangan ni Daniel. Dumating ang isang hindi inaasahang balita mula sa eye specialist. May posibilidad na maibalik ang bahagi ng paningin mo. Natahimik si Daniel. Gaano kalaki? Sapat para subukan ang operasyon. Paano kung mabigo? Then bulag ka pa rin. Catherine. Ano? At mahal pa rin kita. Biglang natahimik ang lahat. Namutla si Catherine nang mapagtantong nasabi niya yon. Ano ulit ang sabi mo? Wala. Mahal mo ko? Doc, kailan ang operation? Hinawakan ni Daniel ang kamay niya. Sabihin mo. Mahal kita. Ngumiti siya. Mahal din kita. Regular na?
Irregular na. Matagumpay ang operasyon. Bagamat unti-unti ang pagbabalik ng paningin, makalipas ang ilang araw, inalis ang benda. May nakikita ako. Nanginginig na sabi ni Daniel. Ang unang luminaw na muka ay kay Kaloy. Papa? Kaloy! Pogi po ba ako? Tumawa si Daniel sa gitna ng luha. Sobra. Kamukha mo ko. Excuse me? Reklamo ni Catherine. Anak ko. Anak natin. At saka siya nakita ni Daniel. Talagang nakita. Tahimik siyang nakatitig kay Catherine. Ano? Disappointed? Lumapit siya at hinawakan ang mukha nito. Mas maganda ka pa pala kaysa naaalala ko. Bolero mo? Hindi. At ngayon makikita ko na rin kapag nagsisinungaling kang hindi ka kinikilig. Hoy! Sa hardin, kinagabihan, lumuhod si Daniel at inilabas ang singsing. Daniel! Boyfriend kita kahapon. Matagal na kitang mahal. Hindi ka ba marunong mag-slow burn? Bakit? Ayaw mo? Tiningnan ni Catherine ang singsing. Gusto. Yes? Yes, pero proposal ulit. Hindi ako prepared umiyak. Natawa si Daniel. Catherine. Isinuot niya ang singsing. Mula sa halaman, sumigaw si Kaloy. Yay! Video ko! Delete mo! Tumakbo ang bata habang inahabol ni Catherine. Naiwan si Daniel na tumatawa. Ngunit kinabukasan, dumating ang isang package. Bala at litrato nilang tatlo. Bitawan mo ang kumpanya o pamilya mo ang susunod. Nawala ang ngiti ni Daniel. Sa unang linggo matapos bumalik ang bahagi ng paningin ni Daniel para itong batang muling nakakita ng mundo. Pinagmasdan niya ang kulay ng langit, mga halaman at kahit simpleng tasa ng kape. Ang dramatic mo naman. 8 months akong walang nakita. Okay, valid naman. Tumingin siya kay Catherine ng matagal. Ano na naman? Kinakabisado kita. Napaka-creepy naman. Your eyes. Bakit? Anong nasa mata ko? Maganda. Next? Yung ilong mo. Ano? Cute. Hoy? Yung bibig mo. Tinakpan niya agad ang bibig ni Daniel. May bata sa bahay? Wala dito. Still? Tinanggal nito ang kamay niya at hinalikan ng palad. Namutla si Catherine. Mandaraya? Mas madali pala manligaw kapag nakikita kong reaction mo. Mas madali rin kitang batukan. Nang gabing yon, tinuruan siya ni Kaloy gumamit ng camera. Papa, picture mo kami ni Mama. Pinupwesto ni Daniel si Catherine. Smile! Wait, dito ang good side ko. May bad side ka? Wala, testing lang. Kinuhaan niya silang mag-ina. Pagkatapos sinabi ni Kaloy, Family picture! Inilagay nito ang cellphone sa timer at tumakbo sa gitna nila. Nang makita ni Daniel ang litrato, matagal siyang nakatitig. Itong unang litrato nilang tatlo na siya mismong nakakita. Tahimik niyang niyakap sina Catherine at Kaloy. Bakit po? Wala. Catherine smiled. May alikabok na naman? Oo. Sa garden? Maraming alikabok. Nagtawanan sila habang lihim na pinunasan ni Daniel ang luha. Matapos makabalik ang bahagi ng paningin ni Daniel, isang gabi ay dinala siya ni Catherine sa lumang laundry shop. Dito ako nagtatrabaho nun. Tiningnan ni Daniel ang simpleng lugar. Dito mo binuhay si Kaloy? Oo. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ni Catherine. Bakit? Bakit ano? Bakit parang nahihiya ka? Hindi sumagot si Catherine. Kapag kasama kita sa mga kaibigan mong mayayaman, minsan naiisip ko, baka isang araw mapansin mong hindi ako bagay sa mundo mo. Tahimik si Daniel.
Pagkatapos ay kumuha siya ng laundry basket at umupo rito. Napanganga si Catherine. Anong ginagawa mo? Sumasali sa mundo mo. Daniel, bumangon ka nga. Basket ng maruming damit yan. Late mo sinabi. Napahalakhak si Catherine. Lumapit siya at hinila ito pataas. Baliw? Daniel wrapped an arm around her waist. Hindi kita pinili dahil bagay ka sa mundo ko. Then? Pinili kita dahil mas gusto ko ang mundo kapag nandito ka. Natahimik si Catherine. Ang corny mo. Pero kinilig ka. Konti. Sinungaling. Hinalikan niya si Daniel sa gitna ng amoy ng sabon at fabric conditioner. Romantic ba to? Very. Nasa laundry tayo. Kasama kita. May brief sa likod mo, oh. Agad na palingon si Daniel. Humagalpak si Catherine. Welcome sa mundo ko, Mr. Montenegro. Hindi ka lalabas ng walang security. Utos si Daniel. Fiancé mo ko, hindi empleyado. Catherine, please. Natahimik siya. Mas epektibo talaga kapag nagmamakaawang masungit. Sige. Ngunit kinabukasan, nawala si Kaloy mula sa paaralan. May kumuha sa anak natin. Umiiyak na sabi ni Catherine. Tumawag si Arturo. Ilipat mo ang voting rights mo at mag-resign ka. Kapalit, ibabalik ko ang bata. Inagaw ni Catherine ang cellphone. Hoy, tanda! Kapag may isang gasgas ang anak ko, ako mismo maglalaban ng mukha mo gamit ang bleach! Catherine! Galit ako! Mabuti na lamang at nakapag-iwan si Kaloy ng mga keychain bilang palatandaan. Sinundan yon ng security at pulis hanggang sa lumang warehouse. Sa loob, nakatali si Kaloy. May baril si Arturo. Shares! Utos nito. Pipirma ako. Daniel! Wag! Biglang sumigaw si Kaloy. Ayoko! Sinipa ng batang binti ni Arturo. Nawala ang tutok ng baril at sumugod ang mga pulis. Tumakbo si Kaloy sa mga magulang. Papa! Anak! Mahigpit silang nagyakap. Habang kinukulong si Arturo, sumigaw ito. Hindi pa tapos! Ngumiti si Catherine. Sir, may posas ka na. Mukhang tapos na. Kasunod na lumabas ang buong ebidensya. Sabotage, kidnapping, extortion, attempted poisoning at paglustay ng pondo. Bumagsak ang sabwatan ni na Arturo at Sebastian. Kinagabihan, nadatnan ni Daniel si Catherine sa laundry room. Bakit ikaw ang naglalaba? Therapeutic. Niyakap siya nito mula sa likod. Napakaklingi mo naman. 7 years akong late. Humarap si Catherine. Hindi mo kailangan bumawi araw-araw. Nandito ka na. Yun lang kailangan namin. Hinalikan siya ni Daniel. Mahal kita. Mahal din kita. Regular na? Fiancé ka na nga, tanga. Mula sa pinto, narinig nila si Kaloy. Ew! Bakit gising ka pa? Gusto ko po ng tubig. Napabuntong hininga si Daniel. Anak, may timing ka talaga. Maana kay mama. Pagkatapos ng pagdukot, mas naging mahigpit ang security. Pero si Kaloy mismo ang unang nagsabing ayaw niyang mabuhay sa takot. Papa, pwede pa rin po ako pumasok sa school? Homeschool. Daniel. Online. Daniel. Private tutor. Papa! Napabuntong hininga si Daniel. Fine. School with security. 2 lang po. 4. 2. 3. Deal! Napatingin si Catherine. Wow, marunong na makipag-negotiate ang anak natin. Maana sa akin. Excuse me? Sa atin. Better. Sa gabi, nagkaroon sila ng movie night. Pinili ni Kaloy ang comedy. Sa kalagitnaan, nakatulog ang bata sa pagitan nila. Daniel, hindi tayo makapag-date. Kasalanan ng anak mo. Anak natin.
Kapag istorbo, anak mo. Pinisil niyang braso nito. Aray, Maingat nilang binuhat si Kaloy papunta sa kwarto. Pagbalik sa sala, pinatay ni Catherine ang TV. finally. Ano? Date. 12:00 na oh. Still counts. Umupo sila sa sahig, kumain ng natirang popcorn at nagkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. Paboritong pagkain, pangarap na bahay, lugar na gustong puntahan. Gusto kong dalhin kayo sa dagat. Bakit? Gusto ko makita si Kaloy tumakbo sa buhangin. At ako? Gusto kitang makitang naka-swimsuit. Sinampal siya ng unan. Manya ka talaga eh. Natawa si Daniel. Conservative swimsuit. Mas lalong walang date. Hinabol niya si Catherine sa sala hanggang pareho silang mapaupo sa sofa sa kakatawa. Matapos ang lahat ng panganib, ang pinakamasayang ganti nila sa mga taong gustong sirain sila ay ang patuloy na pagtawa. Gabi bago ang kasal, hindi makatulog si Catherine. Natagpuan niya si Daniel sa hardin. Hindi ka rin makatulog? Kinakabahan. Ikaw? Oo. Umupo siya sa tabi nito. Baka bukas magbagong isip mo. Napatingin si Catherine. Daniel Montenegro. After kidnapping, poison, ex-fiancé, boardroom war at halos 10 beses kitang gustong sapakin. Ngayon pa ako magbabagong isip. Fair point. Tahimik silang tumingin sa mga ilaw. Takot din ako. Amin ni Catherine. Saan? Na baka masyadong maganda ang lahat. Sanay ako na kapag masaya ako, may susunod na problema. Hinawakan ni Daniel ang kamay niya. May darating pa rin problema. Ang comforting mo naman. Pero this time, 2 tayo. Napatingin siya. 3. Dagdag ni Daniel. Kasama si Kaloy. Actually, 4. Bakit 4? Si Madam Sylvia. Pakialamera yun. Mula sa terrace sa itaas, sumigaw si Sylvia. Naririnig ko kayo. Napatakip sa bibig si Catherine. Daniel burst out laughing. Madam, matulog na po kayo. Kayo rin. At bawal maghalikan bagong kasal. Napatingin si Catherine kay Daniel. Bawal daw. Hindi naman natin kailangang sumunod. Masamang anak. Future husband mo. Hinalikan niya si Catherine ng mabilis. Mula sa taas, Daniel? Tumakbo silang dalawa papasok na parang mga teenager. Parehong tumatawa. Akala nila tapos na ang gulo hanggang dumating si Bianca Alvarado. Daniel, hindi ka pwedeng pakasal kay Catherine. Ako ang babaeng dapat mong pakasalan bago ka na aksidente. Tahimik na hinubad ni Catherine ng hikaw. Daniel, hawakan mo muna. Bakit? Baka may masaktan. Catherine, wag. Napatunayang dating fiancé ni Daniel si Bianca, ngunit ito rin ang babaeng nakipaghiwalay 3 linggo matapos siyang mabulag. Bumalik ako, sabi ni Bianca. Late ka. Mahal mo pa rin ako. Mahal ko si Catherine. Isang labandera? Napataas ang kilay ni Catherine. May problema ba sa labandera? Daniel deserves someone from his world. Ngumiti si Catherine at kumapit sa braso ni Daniel. Correct. Kaya ako na ngayon ang mundo niya. Nagtangka si Bianca na ilabas sa medyang nakaraan ni Catherine, ngunit humarap mismo si Daniel sa press. Noong pinakamadalim na panahon ng buhay ko, hindi pera ang kailangan ko. Kailangan ko ng taong hindi ako kaaawaan. Taong sisigawan ako kapag sumusuko ako. At taong magpapatawa sa akin. Hinawakan niyang kamay ni Catherine. Si Catherine yun. Tinanong siya tungkol sa nakaraan nito. Kung wala ang gabing yun, 7 taon na nakalipas. Wala ang anak namin. Hindi ko ikinakahiya ang babaeng mahal ko. Napaiyak si Catherine. Pwisit ka? Bakit? Pinaiyak mo ko. Maganda ka pa rin. Pulero. Bago tuluyang umalis si Bianca,
Hinarap siya ni Catherine. Hindi paligsahan kung sinong nauna. Ang mahalaga kung sinong nanatili. Pinili mong umalis nung mahina siya. Ako, pinili ko manatili. Walang naisagot si Bianca. Isang linggong lumipas, araw na ng kasal. Nakatayo si Daniel sa altar kasama si Kaloy nang bumukas ang pinto. Pumasok si Catherine sa simpleng eleganteng gown. Napaluha si Daniel. Bakit ka umiiyak? Ang ganda mo. Alam ko. Nagtawanan ng mga bisita. Sa vows, sinabi ni Daniel. 7 taon nang nakalipas. Nakilala kita sa dilim. Pagkatapos, bumalik ka nung literal na hindi na kita makita. Ikaw ang naging mata ko. Tawa ko at dahilan para gusto ko makita ulit ang bukas. Nang si Catherine naman ang magsalita. Masungit ka. Nagtawanan ng lahat. Mayabang ka. Catherine. Ako nagsasalita. Sorry. Pero ikaw ang unang lalaking hindi ginawang sukatan ng halaga ko ang trabaho. Pera o nakaraan ko. Hindi mo kami tinanong kung bakit ngayon lang kami dumating. Tinanggap mo lang kami. Naluha si Daniel. Sa lahat ng araw na magiging masungit ka, sa lahat ng araw na mag-aaway tayo, at sa lahat ng araw na kailangan mong maalala kung gaano kita kamahal, nandito ako, palagi. Pwede nang halik ka ng bride. Finally. Catherine. Nagtawanan ng lahat bago sila naghalikan. Papa, ako naman! Sigaw ni Kaloy. Niyakap nilang 2 ang bata. Sa wakas, buo na sila. Sa reception ng kasal, hindi pa rin natapos ang kalokohan. Oras na para sa first dance. Marunong ka? Of course. Baka tapakan mo ko I can see now. Pero hindi ibig sabihin marunong kang sumayaw. Tama si Catherine. Sa unang ikot, natapakan ni Daniel ang gown niya. Aray? Sorry. Bilyonaryo pero walang rhythm? Mayaman ako, hindi dancer. Nagtawanan ng mga bisita. Maya-maya, naging maayos din ang sayaw nila. Mrs. Montenegro. Masaya ka ba? Oo naman. Sigurado? Hindi. Napatigil siya. Catherine smiled. Sobrang saya. Sobrang saya. Puisit? Maana sa'yo. Hinalikan niya ang asawa. Biglang sumingit si Kaloy. Family dance? Anak, romantic moment muna. Family first? May point, sabi ni Catherine. Sumali si Kaloy sa gitna. Maya-maya si Sylvia rin. Ang formal na first dance ay nauwi sa tawanan. Sa kabilang bahagi ng reception, lumapit si Aling Cora, dating amo ni Catherine. Hindi ko akalain, girl. Dati damit ng mayaman nilalabhan mo. Ngayon mayaman ang asawa mo. Hindi pa rin ako titigil maglaba, Aling Cora. Napakunot noo si Daniel. May staff tayo. Therapy ko yun. Fine. Basta damit ko unahin mo. May bayad. Asawa mo ko. Exactly. Premium rate. Natawa si Daniel at niyakap siya. Hindi naging prinsesa si Catherine dahil nagpakasal siya sa mayaman. Nanatili siyang Catherine. Palaban, nakakatawa, mapagmahal at hindi natatakot ipaalala kay Daniel kapag sumusobrang yabang nito. At yun mismong dahilan kung bakit araw-araw siyang pinipili ni Daniel. Sa mga sumunod na araw, mas naging makulay ang samahan ni Catherine at Daniel. Hindi hinayaan ni Catherine na gawing sentro ng buhay ni Daniel ang kanyang kapansanan. Kapag nagiging sobrang seryoso ito, lagi siyang may paraan para guluhin ang katahimikan. Bakit ka nakasimangot? Hindi ako nakasimangot. Hindi mo nga nakikita ang sarili mo. Pero ako nakikita kita. Nakasimangot ka. Natural lang mukha ako. Condolence. Napailing si Daniel, ngunit hindi niya napigilan ang tawa. Yun ang sekreto ni Catherine. Hindi niya binubura ang sakit. Binibigyan niya lamang ito ng katabing dahilan para ngumiti. May mga gabi ring tahimik sila.
Kapag tulog na si Kaloy, nagkakape sila sa veranda. Kinakwento ni Catherine ang mga taon ng pagtatrabaho, ang mga araw na kailangang hatiin ng isang ulam para umabot hanggang kinabukasan, at ang takot tuwing nagkakasakit si Kaloy. Bakit hindi ka humingi ng tulong? Kanino? Hindi nakasagot si Daniel. Hindi lahat may safety net. Minsan kapag nahulog ka, kailangan mong tumayo kahit masakit. Hinawakan ni Daniel ang kamay niya. Ngayon meron ka. Safety net? Ako? Nangyabang? Pero totoo. Ngumiti si Catherine. Sige, pero kapag ikaw nahulog, ako rin ang safety net mo. Deal. Sa mga simpleng usapang yon, lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil pareho nilang nakitang pwedeng maging malambot kahit sanay lumaban. Naging malapit din si Daniel kay Kaloy. Tinuruan niya itong maglaro ng chess sa pamamagitan ng tactile board. Sa unang laro, tinalo siya ng bata. Imposible. Papa, talo ka! Rematch. Bayad muna! Ano? Chocolate! Mula sa kusina, sumigaw si Catherine. Walang sugal? Hindi po sugal. Business? Anak mo? Anak natin kapag magaling. Kapag makulit, anak ko? Exactly. Daniel? Tumawang mag-ama. Ngunit kasabay ng saya ay ang patuloy na laban. Habang sinusuri ng legal team ang galaw ni na Sebastian at Arturo, natuklasan nilang may mga peking supplier, lihim na transfer at mga empleyadong pinilit pumirma sa mga dokumentong hindi nila naiintindihan. Ayaw ni Daniel na madamay ang mga ordinaryong manggagawa. Ang aabulin natin ay ang gumawa ng krimen. Hindi ang mga taong natakot mawalan ng trabaho. Napatingin si Catherine sa kanya. Ano? Ano? Wala. Pogi mo lang kapag may prinsipyo. Pogi lang? Mayabang ka na naman. Sa isang pagpupulong, may executive na nagtangkang maliitin si Catherine. Sir Daniel, corporate matter to. Baka hindi angkop na narito ang personal companion nyo. Bago pa makasagot si Daniel, ngumiti si Catherine. Tama po. Kaya mananahimik ako habang pinag-uusapan niyo kung paano niyo hindi napansin na milyones ang nawawala sa ilalim ng ilong niyo. Natahimik ang mesa. Daniel coughed to hide a laugh. May point siya. Pagkatapos ng meeting, hinarap siya ni Catherine. Tumawa ka? Hindi. Ramdam ko. Professional CEO ako. Professional sinungaling? Hinila siya ni Daniel sa isang tahimik na bahagi ng hallway. Thank you. Para saan? Sa hindi pagtrato sa akin na parang kailangan kong iligtas. Hindi kita ililigtas. Grabe. Sasamahan kita. Magkaiba yun. Lumambot ang mukha ni Daniel. Come here. Bakit? My reward. Cash? Halik. Mas gusto ko cash. Ngunit siya rin ang unang lumapit. Sa gitna ng lahat ng intriga, natutunan nilang ang paghihigante ay hindi kailangang maging marumi. Ang pinakamalakas nilang gante ay ang paglalantad ng katotohanan, pagprotekta sa mga inosente at pagpapatuloy ng buhay na gustong sirain ng mga kalaban nila. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw kay Catherine na hindi na lamang trabaho ang dahilan kung bakit siya nananatili sa mansyon. Tahanan na niya yon. Hindi dahil malaki ang bahay, kundi dahil naroon ang dalawang lalaking pinakamamahal niya. Sa mga sumunod na araw, mas naging makulay ang samahan ni Catherine at Daniel. Hindi hinayaan ni Catherine na gawing sentro ng buhay ni Daniel ang kanyang kapansanan. Kapag naging sobrang seryoso ito, lagi siyang may paraan para guluhin ang katahimikan. Bakit ka nakasimangot? Hindi ako nakasimangot. Hindi mo nga nakikita ang sarili mo, pero ako nakikita kita. Nakasimangot ka. Natural lang mukha ako. Condolence. Napailing si Daniel, ngunit hindi niya napigilan ng tawa. Yon ang sekreto ni Catherine. Hindi niya binubura ang sakit.
Binibigyan niya lamang ito ng katabing dahilan para ngumiti. May mga gabi ring tahimik sila. Kapag tulog na si Kaloy, nagkakape sila sa veranda. 3 taon pagkaraan. Daniel! Napabalikwas si Daniel sa sofa. Lumabas si Catherine mula sa banyo, hawak ang pregnancy test. Buntis ako! Tahimik si Daniel ng 2 segundo. Pagkatapos ay napangiti ng napakalaki. Magkakanak tayo ulit! Niyakap niya ang asawa. Dahan-dahan? Biglang pumasok ang 10 taong gulang na si Kaloy. May baby? Oo. Yes! Boy sana para may kakampi ako. Nag-high five ang mag-ama. Napatingin si Catherine. Magkakampi? Mabilis na ibinaba ni Kaloy ang kamay. Papa, delikado. Tumakbo ang bata. Sorry, ma! Sumunod si Daniel. Anak, hintayin mo ko. Hoy, bumalik yung 2. Puno ng tawanan ng mansyon na minsang napakatahimik. Sa dingding ng sala ay may litrato nilang 3 noong araw ng kasal. Sa ilalim nito ay nakasulat. Hindi lahat ng nawawala ay tuluyang nawawala. Minsan, kailangan lamang nitong hanapin ang daan pa uwi. At para kina Catherine at Daniel, ang pinakamadilim na bahagi ng nakaraan ang nagdala sa kanila sa pinakamaliwanag na kinabukasan. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman, estado sa buhay o perpektong nakaraan. Nasusukat ito sa taong pipiliing hawakan ng kamay mo kapag dumilim ang lahat at sasabihin, hindi mo kailangang makitang daan. Nandito ako, sabay tayong lalakad.